pagtulog. Ibig kong sabihin, dito sa sementeryo, halos isang municipality na sila doon, na mga namatay na. Napakarami na, patong-patong na nga yung lungon, patong-patong na yung tao doon, pataas na, no? Sila ay mga dumating na sa kanilang katapusan ng kanilang buhay. Hindi na sila pinahintulutan magising. Umabot sa mga araw na ito. Nais kong malaman mo na ang God, ang Allah, ang nagpahintulot na tayo ay mabuhay mula sa pagtulog. Ano nga ba ang dahilan bakit tayo nabubuhay? Iisa lamang ang dahilan. The real purpose of life is only to worship God, the Creator. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang maluwalhating banal na Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nilikha lamang ang mga jin, yung mga engkanto, yung hindi natin nakikita, at mga tao, upang sambahin lamang ang nag-iisang tagapaglikha. Sino nga ba ang tagapaglikha? Ang tagapaglikha, siya ang Lord, siya ang God, siya ang Rab, siya ang Panginoon, siya ang mahabagin, siya ang mga maawain. Pero yan lahat ay title lamang po, no? Minsan tinatawag pa siyang amay, at saka papa pa, tinatawag pa siyang papa o ama. Pero yan ay title po lamang siya. Ang pangalan ng God ay Allah. Ang Allah ay salitang Arabic nang ibig sabihin manlilikha, creator. Siya ang nagbigay buhay sa atin. Siya ang babawi ng buhay sa atin. Ang Allah ang tanging hukom at hari sa araw ng paghuhukom. Ibig sabihin, ang Allah rin ang nagpahintulot na nabuhay tayo upang tayo ay magkaroon ng kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa kapag ikaw ay maniwala na iisa lamang ang tagapaglikha. Ano nga ba ang purpose ng mga propeta? Bakit may mga propeta mula kay Adan, Abraham, David, Moises, at si Jesus Christ, ang huling propeta, si Propeta Muhammad, upang sabihin nilang lahat ng mga propeta na la ilaha illallah, iisa lamang ang dapat pagkukulan ng pagsamba. La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. Nga pala, hindi mo itatanong, sinasabi ko salitang Arabic siya. Ang Arabic na ito ay galing sa Quran. Ang Quran ito ay huling revelasyon. Ang salita ni Jesus alayhi salam ay Aramaic. Ang salita ng mga ibang propeta, Greek, Hebrews. Pero ang huling testamento, Arabic. Ano po? Yung tinatawag na Quran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous good deeds, they are dwellers of paradise. They will dwell therein forever. Sino mang naniniwala sa Diyos ni Jesus, Diyos ni Birhen Maria, Diyos ng mga propeta, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at gumawa ka ng maraming kabutihan, pinahintulot ng Diyos, sinabi ng Allah, pinangako ng Allah, na maninirahan tayo sa paraiso, mananatili tayo roon magpakailaman. Alalaong baga, ipagbabawal sa atin, ang impyernong apoy. So hindi man sila maniwala na may impyerno, meron pa rin. Ayaw nilang maniwala na may God pa rin. Ayaw maniwala na may paraiso, may Jannah, may paradise, mayroon pa rin. Ang Jannah sa mga taong naniniwala, ang paradise, ang paraiso, ang Jannah sa Arabic, ito ay para lamang sa kanyang mga alipin na naniniwala, sumusunod at tumatalima sa utos at batas ng Diyos. Ang Jahannam, yung impyerno, sa mga taong mapagmataas. Walang utang na loob. Nabuhay sila, binigyan sila ng amana, ng mga pinagkatiwala sa kanila ang kayamanan, lakas, katalinuhan, material na bagay. Hindi nila ito pinahalagahan bagko sila ay nagmamataas pa sila. Okay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. And those who disbelieve in their Lord God Allah is the torment of hell, and worse indeed is that destination. Sino mang hindi maniwala sa nag-iisang tagapaglikha, katiyakan makakamtan nila ang kaparusahan sa impyernong apoy. Pero sa mga naninilawa sa tagapaglikha, magkakaroon siya ng kapayapaan, kapanatagan. Ngayon, nais kong malaman mo, ang Islam, ito lamang ang aprobado at perpektong reliyong binigay ng Diyos sa katauhan. Sinabi ng Allah sa kanyang maluwalhating banal na Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sa ating wika, nilubos ng Diyos, ng God, ang kanyang paglingap sa atin, ibinigay sa atin ang relihiyon na Islam. This day, I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. So, iisa lamang ang binigay na relihiyon sa sangkatauhan. Hindi ba natin maitatanong, bakit marami tayong mga sikta relihiyon na atin naririnig? Totoo po yan, hindi na maitatanggi, sapagkat dalawa ang relihiyon. Ang isang relihiyon ay yung aprobado at perpekto na binigay ng Diyos, ang Islam. Ang Islam ay hinango sa salitang salam, ng ibig sabihin ay kapayapaan. Ang ibang relihiyon maliban sa Islam ay man-made, gawa-gawa lang man ng mga tao.
Ano po? Rizalista, hinango sa pangalan ni Jose Rizal. Budismo, hinango sa pangalan ni Buddha. Kristyanismo, hinango sa pangalan ni Jesucristo. Pero, maitatanong natin ito, sinabi ba ng mga propeta, ng mga sahab, disipulo, na gumawa tayo ng relihiyon na maliban sa Islam? Hindi ito nila tatanggapin, sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ano po? Those who seek a religion other than Islam, it will never be accepted of him. And worse indeed is that destination. Sino man ang magnais maghanap ng ibang reliyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya. At sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Ngayon, hindi natin alam ang mangyayari. Ngayon, yesterday is gone. Tomorrow is another day. And we do not know what a day may bring forth. Ibig sabihin, ito ang bagong araw na pinahintulot ng Diyos na magkita tayo upang maibahagi ko sa iyo ang kagandahan ng relihiyong Islam at higit pa roon, ang assurance of salvation, kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Ano ang gagawin natin? Simple lang, napakagaan. Kung anong ginawa ng mga propeta, gawin natin. Anong sinabi nila, sabihin natin. Silang lahat sumaksi, naniwala na there is only one God. Maging si Jesus ay nagsabi, ako ay mula sa Diyos at ako ay kanyang sinugo. Wala akong magagawa sa aking ganang sarili lamang, kundi ito sa kapahintulutan ng Diyos. Sinabi pa rin ni Jesucristo, ang Diyos, ang iyong Panginoon ay Panginoon ko rin. Ibig sabihin, si Jesus mismo ay nagsasam, humihingi ng tulong at kalinga sa tagapaglikha. Ibig sabihin, ang ating dapat pag-ukulan ng pagsamba, yung Diyos ni Jesus, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sorry po. Ngayon, simpleng gagawin natin. I-declare natin na there is only one God. Gawin natin ang ginawa ng mga propeta. Sabihin natin ang sinabi nila. Sila'y sumaksi, naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Aalalayan kita. Just repeat after me. Ganyan ang kanakamay. Sabihin mo, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sa ating wika, ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. At ako'y naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Allahu Akbar. Ngayon, ikaw na ay kapanalig ni Birhen Maria, Jesucristo, lahat ng mga propeta. Payo ko sa aking sarili at sa iyo, mula ngayon hanggang sa huling hibla ng ating buhay, sumunod, tumalima tayo sa utos at batas ng Diyos. Sikapin, iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan, at pagsikapan natin, ang oras ay gamitin natin sa paggawa ng kabutihan. Ano po? Assalamualaikum. Okay.